Sa gitna ng banal na altar, isang sampal ang tumapos sa 10 taon ng pagtitiis. Ang kagalang-galang na pamilya Villalobos, ipinahiya ang babaeng nagligtas sa kanila sa utang sa harap ng buong Maynila. Itinapon si Wilhelmina sa ulan, hubad ang dangal at durog ang puso. Ngunit sa bawat patak ng luha, may sumisibol na puot na magpapatumba sa kanilang lahat. Sino ang tunay na biktima at sino ang nagtatago ng sungay sa likod ng krus? Walang hiya ka, Wilhelmina. You are a disgrace to this family. Ang kapal ng mukha mong humarap sa dambana pagkatapos ng kababuhayang ginawa mo. Ang boses ni Donna Cesaria ay dumagundong sa loob ng San Agustin Church. Matalas at puno ng puot na tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng banal na lugar. Ang bawat salita niya ay tumatarak sa puso ng mga taong naroroon, ngunit wala nang hihigit pa sa sakit na nararamdaman ng babaeng nakaluhod ngayon sa malamig na sahig. Ilang segundo pa lang ang nakalilipas, si Wilhelmina ay nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, hawak ang isang bungkos ng puting liryo na sumisimbolo sa 10 taon ng kanilang pagsasama. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang maikling talumpati, isang pasasalamat para sa pamilyang itinuring niyang sarili, para sa biyenang inalagaan niya gabi at araw, habang ito ay nakaratay, at para sa asawang iniyahon niya, sa kumunoy ng utang gamit ang sarili niyang pawis at dugo. Ngunit ang papel na hawak niya na naglalaman ng mga salita ng pag-ibig ay nalaglag at nayapakan na sa semento. Ang malaking screen sa harap na dapat sana ay magpapakita ng kanilang mga larawan bilang mag-asawa ay naglalabas ng isang madilim at malaswang video. Kahit malabo ang mukha ng lalaki, ang babaeng nasa screen ay malinaw na siya o ang taong kamukhang kamukha niya. Dahan-dahang itinaas ni Wilhelmina ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang pisngi na nag-aapoy pa rin sa sakit ng sampal ni Donna Cesaria. Ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng makapal na bulak, tanging ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso ang naririnig niya. Ang biyenang babae na sa loob ng 10 taon ay inalagaan niya sa wheelchair ay nakatayo na ngayon, nang tuwid ang muka ay hindi nakakikitaan ng sakit, kundi ng purong pagkamuhi. "Look at me when I'm talking to you, you gold digger," muling sigaw ni Donna Cesaria. "Akala mo ba hindi namin malalaman ginamit mo ang pera ng anak ko para sa mga lalaki mo? You are nothing but a filth, Wilhelmina. Isang malaking pagkakamali na pinayagan ka naming pumasok sa pamilyang ito." Lumingon si Wilhelmina kay Alejandro, naghahanap ng kahit maliit na anino ng pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatayo roon. Ang mga mata ay malamig pa sa yelo. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito sa kanya kagabi lang habang magkatabi silang natutulog. Sa halip, inabot ni Alejandro ang isang makapal na envelope at marahas na isinigaw ito sa harap ng kanyang mukha. "Pirito ang annulment papers, Wilhelmina. I want you out of my life, out of this family, and out of our house." Now ang boses ni Alejandro ay puno ng pandidiri na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang basurang kailangang itapon agad bago pa makahawa ng dumi. Bumagsak ang mga dokumento sa paanan ni Wilhelmina. Tila tumigil ang mundo. Ang mga bulaklak na kanina lang ay simbolo ng pag-asa ay tila naging mga tuyong dahon sa kanyang paningin. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makaiyak. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng lahat ng bagay na pinahalagahan niya sa loob ng isang dekada. Nararamdaman niya ang malalamig na titig ng mga bisita, ang mga marites ng alta sosyedad, na kanina lang ay nakangiti sa kanya ngayon, ay abala na sa pagkuha ng video at pagbulong ng mga mapanghusgang salita. Ang kahihiyang ito ay hindi lang basta sugat. Ito ay isang laso na unti-unting dumadaloy sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang tumayo si Wilhelmina. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Tumingin siya sa mga mata ni Donna Cesaria, pagkatapos ay kay Alejandro. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang maliit na bahagi ng kanyang isip na nagtatanong isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pagkatao sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Ito ba ang tunay na halaga ng 10 taon kong pananahimik at sakripisyo? Ito ba ang dulo ng lahat ng aking pagtitiis?
para sa pamilyang hinding-hindi ako itinuring na tao. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagmakaawa. Sa halip sa ilalim ng malupit na ilaw ng chandelier ng San Agustin, ang mga mata ni Wilhelmina, na dati ay puno ng init, ay unti-unting naging kasing dilim ng gabi. Tinalikuran niya ang altar, tinalikuran niya ang lalaking minahal niya, at lumakad siya palabas ng simbahan, habang ang unang patak ng ulan ay nagsisimulang humalik sa kanyang balat. Naiwan si Wilhelmina sa labas ng malaking pinto ng simbahan mag-isa sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila. Ang ulan ay tila nakikiramay, tinatakpan ang mga luhang hindi niya mapigilang lumabas. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa pamilya Villalobos, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan, isang lumang sulat mula sa kanyang ama na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Bakit tila alam ni Donna Cesaria ang tungkol sa mga dokumentong tanging ang abogado lang ng kanyang ama ang nakakaalam? Mayroon pa bang mas malalim na traidor na naghihintay sa dilim? Tay Mateo, ikaw na lang ang tanging pader na sandigan ko. Huwag niyo po akong iwan sa gitna ng bagyong ito. Ang boses ni Wilhelmina ay halos pabulong na lamang lunod sa tunog ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng opisina ni Mateo. Nakatayo siya roon basang-basa, ang mamahaling lace ng kanyang gown ay nakadikit na sa kanyang katawan na parang isang malamig at mabigat na balat. Ang puting tela na simbolo sana ng kanyang dangal ay naging kulay abo dahil sa putik at dumi ng lansangan ng Intramuros. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang laylayan ng barong ng matandang lalaki, ang taong itinuring niyang pangalawang ama matapos mamatay ang kanyang tunay na magulang. Tumingin si Mateo sa kanya, ngunit walang bahid ng awa ang mga mata nito. Sa halip na yakap na magpapatahan sa kanyang mga hikbi, isang malamig na pag-iwas ang isinagot nito. Lumakad ang matanda patungo sa kanyang lamesa at kumuha ng isang dokumentong kanina pa yata. Naghihintay na malagdaan. Huli na ang lahat, Wilhelmina. Masyado kang naging kampante sa akala mong katapatan ko sa pamilya Mendoza. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa nakabukas na bintana. Nanigas si Wilhelmina sa kanyang kinatatayuan. Ang init ng luha sa kanyang mga pisngi ay tila naging yelo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tay, kayo ang nag-alaga sa akin simula bata ako. Kayo ang may hawak ng seal ng Mendoza Holdings. Sabi ninyo protektahan natin ang legacy ni Papa kapag natapos na ang 10 taon ng kasal ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Ibinagsak niya ang ballpen sa ibabaw ng lamesa, isang tunog na muling yumanig sa marupok na mundo ni Wilhelmina. Legacy. Ang pamilya Mendoza ay matagal nang patay, Wilhelmina. Ang kailangan ko ay ang kinabukasan ng sarili kong dugo. Ibinigay ko na ang lahat ng karapatan sa selyo at sa mga lupain ng Mendoza Holdings kay Alejandro kanina pa bago magsimula ang misa ninyo. Tila may malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Wilhelmina. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ni Mateo ay parang mga kutsilyong unti-unting hinihiwa ang bawat alaala ng kanilang samahan. Bakit niyo ito ginawa sa akin? Bakit niyo ako ipinagkanulo sa mga taong kumakatay sa dangal ko? Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya sapat na para maramdaman ni Wilhelmina ang nakasusulasok na amoy ng mamahaling tabako nito. Dahil si Alejandro ay anak ko, Wilhelmina, anak ko siya kay Cesaria. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng yaman ng Mendoza na pilit mong isinalba ay inihanda ko para sa anak ko. At ikaw isa ka lang kasangkapan na tapos na ang gamit. Kasabay ng pagtatapat na iyon, isang malakas na kulog ang gumitla sa buong gusali. Ngunit mas malakas ang tunog ng pagkabasag ng puso ni Wilhelmina sa loob ng kanyang dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at yaman ay siya palang arkitekto ng kanyang pagkawasak. Ang pagtatraidor ni Mateo ay ang pangalawang taga na mas malalim at mas masakit kaysa sa sampal ni Donna Cesaria. Hindi pa man nagagawa ni Wilhelmina na makapagsalita ang katahimikan sa loob ng opisina, ay nabasag ng tunog ng paparating ng mga sasakyan. Mula sa bintana nakita niya ang pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na huminto sa harap ng gusali. Tinawagan ko na sila, Wilhelmina, sabi ni Mateo habang inaayos ang kanyang salamin. Nahanap na nila ang lason sa iyong kwarto. Ang arsenic na ginamit mo para dahan-dahang patayin si Cesaria. Of course, alam nating pareho na hindi totoo iyon, pero ang mga dokumentong pirmado ko bilang abogado ng pamilya
ay sapat na para mabulok ka sa kulungan habang nilulustay namin ang Mendoza Holdings. Napaatras si Wilhelmina hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at ngayon wala na rin siyang kalayaan. Ang bawat tao na inakala niyang mahal niya ay nakatayo na ngayon, sa paligid niya hawak ang mga pako na itatarak sa kanyang krus. Habang naririnig niya ang mga yabag ng mga pulis na paakyat sa hagdan, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang sikmura. Hindi na ito takot. Hindi na ito sakit. Ito ay isang malamig at matalim na determinasyon na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Sino ang susunod na lalapit upang itulak siya sa bangin? At sa gitna ng kadilimang ito, mayroon pang ngabang kamay na nakahandang sumalo sa kanya o sadyang itinakda na ang kanyang paglubog sa ilalim ng putik ng pamilya. Villalobos Sa bawat pag-ikot ng malamig na bakal sa aking mga pulso, tila naririnig ko ang huling tibok ng puso ni Wilhelmina Mendoza, ang babaeng nangarap nagmahal at naniwala sa katarungan. Ang tunog ng metal na nagtatagpo ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi lumaban si Wilhelmina nang pilitin ng mga pulis na ilagay ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang bawat dampi ng magaspang na kamay ng mga awtoridad sa kanyang balat ay tila mantsa na hindi na mabubura kailanman. Sa pintuan nakatayo pa rin si Mateo, dahan-dahang humihit-hit ng kanyang tabako. Ang usok ay tila mga aninong sumasayaw sa paligid ng kanyang mapanuyang ngiti. Dalhin niyo na siya, utos ni Mateo sa isang boses na walang bahid ng pag-aalinlangan. Siguraduhin ninyong hindi siya makakatakas sa kasalanang ginawa niya sa aking pamilya. Ang bawat hakbang ni Wilhelmina palabas ng gusali ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila nais nitong hugasan ang dumi ng pagkakanulo, ngunit ang lamig nito ay hanggang buto na. Isinakay siya sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis. Sa labas nakita niya ang mga reporter na tila mga buitreng nag-aabang ng laman. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Sa loob ng 10 taon, siya ang mukha ng Mendoza Holdings, marangal, matatag, at iginagalang. Ngayon siya ay isang kriminal sa mata ng mundong mapanghusga. Sa loob ng selda sa istasyon ng pulis, ang amoy ng kalawang at ihi ay sumalubong sa kanya. Ang puting gown na suot niya na kanina ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng simbahan, ay isa na ngayong basahan na puno ng putik at pagsisisi. Naupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga tuhod ay idiniin sa kanyang dibdib. Dito sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang pag-iisa. "Ma'am, may bisita kayo." Ang boses ng pulis ay may kasamang panunuya habang kinakalampag ang rehas na bakal. Inangat ni Wilhelmina ang kanyang ulo, umaasang baka may isang taong natitira na naniniwala sa kanya. Ngunit ang lalaking nakatayo sa labas ng rehas ay hindi niya kilala. Matangkad ito, suot ang isang itim na Amerikana na tila sadyang ginawa para sa kanyang balingkinitang katawan. Ang kanyang mga mata ay matalim, malamig, at tila nakikita ang bawat bitak sa kaluluwa ni Wilhelmina. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay agad na dumaig sa masangsang na hangin ng kulungan. "Sino ka?" Ang boses ni Wilhelmina ay paos, halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. "Gabriel," maikli nitong sagot. Lumapit siya sa rehas, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. "Ako ang tanging taong makakapaglabas sa iyo sa impyernong ito, Wilhelmina. Pero huwag kang magkakamali, hindi ako narito para maging bayani mo." Tumingin si Wilhelmina sa mga mata ng lalaki. May nakita siyang kakaiba, isang pamilyar na galit na nakatago sa likod ng profesional na anyo nito. "Bakit mo ako tutulungan?" Ano ang kapalit? Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Ang kapalit ay simple lang. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyong alam mo tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Alejandro at Mateo. Gusto mong mabawi ang Mendoza Holdings, hindi ba? Gusto ko silang makitang bumagsak. Magkaiba tayo ng motibo, pero iisa ang ating kaaway." Sa gitna ng desperasyon, nakaramdam si Wilhelmina ng isang kislap ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang matinding pagdududa. Bakit ang isang estranghero ay may ganito katinding puot sa pamilya Villalobos? Dahan-dahang tumayo si Wilhelmina, inayos ang kanyang sarili kahit nadurog na ang kanyang pagkatao.
Tinitigan niya si Gabriel ng diretso sa mga mata. Paano ko malalaman na hindi ka isa sa kanila? Kinuha ni Gabriel ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka at ipinakita ito sa kanya. Isang larawan ng isang babaeng payak ang suot nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay sa probinsya at sa likod nito ay ang pamilyar na anino ng kanyang lolo, si Don Vicente Mendoza. Ang katarungan ay may mahabang alaala Wilhelmina bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang pangako at banta sa iisang pagkakataon. Pumirma ka sa dokumentong ito at ilalabas kita rito bago sumikat ang araw. Pero tandaan mo kapag nagsimula na tayo, wala nang balikan. Habang hawak ni Wilhelmina ang bolpen, naramdaman niya ang matalim na kanto ng papel. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man niya maidampi ang tinta sa papel, muling nagsalita si Gabriel, isang boses na puno ng misteryo. Alam mo ba kung bakit galit na galit si Donna Cesaria sa iyong ina Wilhelmina? Dahil ang perang inaakala mong para sa Mendoza Holdings ay may nakatagong dugong hindi mo pa natutuklasan. Sino nga ba ang babae sa litrato? At anong lihim ang baon ni Gabriel na kayang magpabagsak hindi lang sa mga Villalobos, kundi maging sa alaala ng sarili niyang pamilya? Ang bawat patak ng tinta sa papel na ito ay hindi lamang isang pirma, kundi ang huling hibla ng aking pagkatao na dahan-dahan kong binibitay ng kusa. Nanginginig ang mga daliri ni Wilhelmina habang hawak ang ballpen na iniabot ni Gabriel. Ang puting papel sa harap niya ay tila isang kontrata sa demonyo, kumikinang sa ilalim ng malamig at madilaw na ilaw ng selda. Sa bawat pagdampi ng dulo ng ballpen, nararamdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang isinakripisyo, ang 10 taon ng pagiging masunuring asawa, ang mga gabing pinalipas niya sa pag-aalaga kay Donna Cesaria, at ang bawat barya ng Mendoza Holdings na pilit niyang isinalba mula sa pagkakalubog. Sign it, Wilhelmina. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot, malamig na utos ni Gabriel. Nakatayo siya sa gilid, ang anino niya ay tila isang higanting bumabalot sa maliit na espasyo ng kulungan. Kapalit ng kalayaan ko, ibibigay ko sa iyo ang susi sa pagkawasak ng sarili kong pamilya. Bulong ni Wilhelmina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya tuluyang itarak ang kanyang pirma sa ilalim ng dokumento. Kasabay ng pagtapos ng huling guhit ng kanyang pangalan, narinig niya ang malakas na pagpihit ng kandado ng selda. Ang tunog ng bakal na naghihiwalay ay tila isang huling hininga ng kanyang lumang buhay. Paglabas niya ng istasyon ng pulis, sinalubong siya ng malupit na hangin ng madaling araw. Ngunit mas malupit ang mga flash ng camera na tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, nakita niya si Marisol, ang tanyag na blogger na kilala bilang Reyna ng mga Marites sa Bonifacio Global City. Nakatapat ang cellphones nito sa kanya, ang boses ay puno ng malisya habang nagla-livestream sa libu-libong nanonood. Ayan na nga mga ka-BGC ang tinaguriang Black Widow ng Mendoza Laya na. Mukhang mabilis ang kapit sa bago niyang attorney, pangungutea ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa dahil sa bawat heart at angry reaction na lumalabas sa screen. Hindi kumibo si Wilhelmina. Ramdam niya ang pagnanais na yumuko na magtago sa likod ng kanyang mga basang buhok, ngunit naramdaman niya ang isang matigas na kamay sa kanyang likuran. Si Gabriel, eyes forward Wilhelmina. Don't give them the satisfaction of seeing you break, bulong ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang baluti na pumoprotekta sa kanya. Isinakay siya ni Gabriel sa isang itim na SUV. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Inabot ni Gabriel ang isang maliit na plastic bag, ang kanyang mga gamit na kinuha ng mga pulis. Sa loob niyon, nakita ni Wilhelmina ang kanyang wedding ring. Ang ginto ay tila nawalan na ng kinang marumi at mukhang basura sa gitna ng mga barya at susi. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing. Hinaplos niya ang ukit ng pangalan ni Alejandro sa loob nito. Naalala niya ang gabi ng kanilang kasal, ang mga pangako ng pag-ibig na tila ba ay isinulat lamang sa buhangin. Isang malalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib, hindi dahil sa mahal pa niya ang asawa, kundi dahil sa panghihinayang sa babaeng naniwala sa mga kasinungalingang iyon. You're thinking about him again, puna ni Gabriel. Habang nagmamaneho, ang kanyang tingin ay nakapako sa kalsada. Alejandro doesn't deserve even a single drop of your tears. Hindi siya ang iniisip ko.
Gabriel, sagot ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay mas matatag na kaysa kanina. Iniisip ko kung paano ko dahan-dahang babawiin ang bawat sentimo na ninakaw nila sa dangal ko. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang gusali sa Quiapo, malayo sa karangyaan ng BGC at Forbes Park. Dito sa gitna ng ingay ng lungsod na hindi natutulog, dinala siya ni Gabriel sa isang silid na puno ng mga lumang dokumento. Sa gitna ng lamesa may isang itim na envelope na naghihintay. Buksan mo, ani Gabriel. Nang ilabas ni Wilhelmina ang laman niyon, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi iyon tungkol sa Mendoza Holdings. Iyon ay mga litrato ni Donna Cesaria at Mateo noong kabataan nila, mga larawang nagpapakita ng isang ugnayang higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang isang dokumento ng kapanganakan. Anong ibig sabihin nito, Gabriel? Tanong ni Wilhelmina. Ang kanyang puso ay muling bumibilis ang tibok. Tumingin si Gabriel sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng sikreto. Si Alejandro ay hindi tunay na anak ni Don Villalobos. Siya ay bunga ng pagtataksil ni Cesaria at Mateo. At ang lupang kinatatayuan ng mansyon ninyo, ipinangalan iyon sa isang taong matagal na nilang pinatay sa alaala ng lahat. Sino ang tunay na may-ari ng lupain ng mga Villalobos? At anong kinalaman ng ina ni Wilhelmina sa lihim na ugnayan ni Mateo at Cesaria, na tila ba ay nakatadhana ng sumabog sa kanyang mga kamay? Ang katotohanan ay parang lason masarap sa simula dahil nagbibigay ng sagot, pero unti-unti nitong pinapatay ang bawat magandang alaala na pinanghawakan mo sa loob ng 10 taon. Nanatiling nakatitig si Wilhelmina sa birth certificate na hawak niya. Ang papel ay luma na may mga mantsa ng panahon, ngunit ang mga pangalang nakasulat doon ay malinaw na parang mga uling na nagbabaga sa kanyang paningin. Alejandro Villalobos, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinaglingkuran niya, ay hindi pala isang Villalobos. Siya ay bunga ng lihim na ugnayan ni Mateo at Donna Cesaria. Isang malaking kasinungalingan ang buong pagkatao ng asawa niya. Uminom ka muna. You look like you've seen a ghost, sabi ni Gabriel, habang inilalapag ang isang baso ng mainit na tsa sa harap niya. Hindi iyon mamahaling tsaa na nakasanayan niya sa mansyon. Iyon ay payak na tsaa mula sa luya na ang usok ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang namumutlang mukha. Sa gitna ng kaguluhan ng Quiapo, sa loob ng silid na amoy lumang papel, at alikabok na ramdaman ni Wilhelmina ang isang kakaibang katahimikan. Ang bawat paghigop niya ng tsaa ay tila unti-unting nagpapainit sa kanyang naninigas na katawan. Why are you doing this, Gabriel? Ano ang kinalaman ng ina ko rito? Tanong ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Naupo si Gabriel sa tapat niya. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bumbilya, ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng sariling liwanag. Ang ina mo, si Isabel Mendoza, ay hindi namatay sa sakit, Wilhelmina. Siya ang unang nakatuklas sa lihim ni Cesaria at Mateo. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Villalobos ay orihinal na pagmamay-ari ng iyong ina. It was her dowry. Pero ginamit ni Mateo ang kanilang kapangyarihan para palabasin na ibinenta iyon ni Isabel para bayaran ang mga utang ng mga Mendoza. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Wilhelmina. Ang bawat kwento na narinig niya tungkol sa kahinaan ng kanyang ina ay isang paninira lamang pala. So they didn't just take my dignity. They took my mother's legacy too. They took everything, Wilhelmina. At ngayon, habang iniisip nilang nabulok ka na sa kulungan, nagdiriwang sila, sabi ni Gabriel, sabay abot ng kanyang tablet. Sa screen, nakita ni Wilhelmina ang isang post sa social media. Isang larawan ni Alejandro at Bianca sa isang mamahaling restaurant. Nakangiti sila, itinaas ang kanilang mga baso ng wine. Ang caption ay maikli pero matalim, finally free from the past. Cheers to new beginnings. Ang bawat like at share sa post na yon ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Wilhelmina. Ang sakit na naramdaman niya sa simbahan ay napalitan na ng isang matigas at malamig na puot. Dahan-dahang ibinaba ni Wilhelmina ang baso. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Hindi sila magtatagal sa kanilang bagong simula, Gabriel. I will make sure of that. Tumayo si Gabriel at lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Wilhelmina ang init ng palad nito sa kanyang balikat. Hindi iyon mapang-angkin kundi isang tahimik na suporta. Wait for the right moment. For now, kailangan nating mahanap ang orihinal na titulo na itinago ng iyong ina. It's the only way to evict them from that house legally.
Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan. Hindi iyon isang simpleng katok. Iyon ay isang marahas na paghampas sa pintuang gawa sa kahoy na tila ba may gustong sumira nito. Wilhelmina, alam kong nandyan ka. Lumabas ka rito, ikaw na babaeng makasalanan. Ang boses na iyon puno ng kapangyarihan at gaslighting. Si Donna Cesaria, paano sila nahanap ng matanda sa gitna ng masukal na eskinita ng Quiapo? At sino ang kasama nito na handang tapusin ang sinimulan nilang pagkawasak kay Wilhelmina? Napatayo si Wilhelmina, ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok habang nakatitig sa pintuang tila bibigay na. Sa likod ni Donna Cesaria, narinig niya ang boses ni Marisol na abala na naman sa pag-broadcast ng kanilang kinaroroonan. Ang bawat segundo ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara sa kanila. Crack. Ang kapal ng mukha mong magtago sa lungga ng lalaking ito. Wala ka talagang utang na loob, Wilhelmina. Pagkatapos ka naming kupkupin ng 10 taon, ganito ang igaganti mo. Ang matinis at mapanghusgang boses ni Donna Cesaria ay tumago sa makapal na kahoy ng pinto, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng maliit na silid. Ang bawat pagpukpok sa pintuan ay tila isang tambol ng digmaan na nagpapatibok ng marahas sa puso ni Wilhelmina. Sa labas, naririnig din niya ang pamilyar na boses ni Marisol na tila isang buitreng nag-aabang ng madugong balita para sa kanyang mga taga-subaybay. Live na live tayo, mga ka-BGC! Nakita niyo ba yon, ang dating Mrs. Villalobos nakipagtanan sa isang mysterious guy sa Quiapo? How cheap. Ang mapanuyang tawa ni Marisol ay sinundan ng tunog ng mabilis na pagtipa sa screen ng cellphone. Napatingin si Wilhelmina sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagnanais na sumigaw at ilabas ang lahat ng katotohanan. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa pinto, naramdaman niya ang malamig na haplos ng kamay ni Gabriel sa kanyang braso. Don't let them in and don't go out yet, mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, tila ba ang kaguluhan sa labas ay isang ingay lamang ng mga kuliglig sa gabi. They want a reaction, Wilhelmina. Kapag lumabas ka na, galit sila ang mananalo sa mata ng publiko. Pero Gabriel, hindi ko na kaya ang mga kasinungalingan nila. She is gaslighting me in front of the whole world, sagot ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa pinto, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sariling cellphone at may mabilis na tinawagan. Habang naghihintay, muling narinig ang marahas na paghampas sa pinto. Sa pagkakataong ito, tila may kasama na silang mga lalaking may mabibigat na sapatos. Ang tunog ng bota sa sahig ay nagpapahiwatig ng presensya ng mga security guard o marahil ay mga bayarang goons ng mga Villalobos. Buksan mo ito, Wilhelmina. Kung hindi, ipapadistrain ko ang lahat ng ari-arian mo na natitira. You are a criminal and I will make sure you rot in jail for what you did to my health. Sigaw muli ni Donna Cesaria. Ang kanyang boses ay tila hihulog na sa pag-ubo. Isang acting na kabisadong-kabisado na ni Wilhelmina. Huminga ng malalim si Wilhelmina. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang kanyang ama, si Don Vicente, na nagsasabing, ang tunay na Mendoza ay hindi yumuyuko sa bagyo, bagkus ay ginagamit ang hangin nito para lalong tumayog ang lipad. Gabriel, let me talk to her, matatag na sabi ni Wilhelmina. I'm not the same woman she slapped in the church. I'm done hiding. Dahan-dahang tumabi si Gabriel, isang pagkilala sa bagong lakas na nakikita niya sa mga mata ng babae. Inabot ni Wilhelmina ang trangka ng pinto. Ang bawat pagpihit niya sa bakal ay tila isang pagbaklas sa mga kadenang gumagapos sa kanya sa loob ng 10 taon. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng nakasisilaw na ilaw mula sa ring light ni Marisol at ang nanlilisik na mga mata ni Donna Cesaria. Nakatayo ang matanda roon, nakasuot ng itim na belo, na tila ba ay nagdadalamhati, ngunit ang kanyang mga labi ay nakapinta ng matingkad na pula, ang kulay ng dugong nais niyang dumanak. So lumabas din ang ahas panunuya ni Donna Cesaria. Itinaas niya ang kanyang tungkod at itinuro ito sa dibdib ni Wilhelmina. Now tell everyone, Wilhelmina. Tell them how you poisoned me and ran away with this low-life lawyer. Tumingin ng diretso si Wilhelmina sa camera ni Marisol
Pagkatapos ay kay Donna Cesaria. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa pasilyo. You want the truth, Cesaria, ang boses ni Wilhelmina ay hindi nanginig. Let's talk about the truth. Let's talk about the missing funds of Mendoza Holdings that went into Alejandro's secret accounts in Singapore. O baka gusto mong pag-usapan natin kung bakit kamukhang kamukha ni Mateo ang anak mo. Ang mukha ni Donna Cesaria ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang tungkod ay bahagyang nayanig sa kanyang pagkakahawak. Sa likuran nakita ni Wilhelmina ang pagbabago sa ekspresyon ni Marisol mula sa pangungutya ay naging gulat at matinding kuryosidad. Ngunit bago pa makasagot ang matanda isang lalaki ang humawi sa kumpol ng mga tao. Si Alejandro. Ang kanyang muka ay puno ng galit at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang papel na may selyo ng korte. Enough of your lies, Wilhelmina. I have a temporary restraining order, sigaw ni Alejandro habang iwinawagayway ang dokumento. You are not allowed to speak about the family and you are officially evicted from all Mendoza properties starting today. You have nothing left. Ngunit isang mahinang tawa ang kumawala kay Gabriel mula sa likuran ni Wilhelmina. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa harap ang kanyang aura ay tila isang pader na hindi matitibag. Mr. Villalobos, your timing is impeccable, sabi ni Gabriel sa isang sarkastikong tono. But it seems you forgot to check the land registry this morning. Your mother's mansion, it's no longer under the Villalobos name, at ang TRO na hawak mo, it's as useless as your marriage vows. Anong ginawa ni Gabriel sa mga dokumento? At sino ang misteryosong bagong may-ari ng mansyon na magpapalayas sa mga Villalobos sa gitna ng kalsada at Tarpatad? Ang bawat batas ay may butas at ang bawat hari ay may kahinaan. Ang kailangan lang ay isang babaeng wala ng kinatatakutan para sunugin ang buong kaharian. Ang katahimikan sa makitid na pasilyo ng Quiapo ay tila isang kumpas ng kamatayan. Ang hawak na papel ni Alejandro ay nanginginig hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimulang mapalitan ng kaba. Naniningkit ang mga mata ni Donna Cesaria, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka ngunit walang salitang lumalabas. Ang ring light ni Marisol ay tila isang malupit na matang nakatitig sa kanila nag-aabang ng susunod na pagkakamali. Anong kalokohan ito? Gabriel, ang boses ni Alejandro ay gumaralgal. This mansion has been in the Villalobos family for decades. Hinding-hindi mo mababago ang katotohanang iyon ng isang peking dokumento. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel. Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang bag at ipinakita ang isang digital na kopya ng titulo. Decades of theft, you mean, Alejandro. Ang mansyon ay nakapangalan sa isang trust fund na itinayo ni Don Vicente Mendoza. Ang tanging kondisyon para manatili ang pamilya Villalobos sa loob ng lupang iyon ay ang pananatili ni Wilhelmina bilang asawa mo. In simple terms, her presence was your rent. At dahil pinalayas ninyo siya at itinuring na criminal ang trust fund, ay automatikong napunta sa ilalim ng pamamahala ng bagong trustee. At sino ang trustee na iyon? Halos pasigaw na tanong ni Donna Cesaria. Ang kanyang tungkod ay marahas na itinuktok sa semento na lumikha ng isang tuyot na tunog na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ako, ang boses ni Wilhelmina ay mahinahon ngunit may talim ng isang bagong hasang itak. Lumakad siya ng isang hakbang pasulong sapat na para maramdaman ni Donna Cesaria ang lamig ng kanyang aura. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Mendoza Trust. At bilang trustee, binabawi ko na ang karapatan ninyong tumira sa bahay ng aking ina. You have 24 hours to pack your things, Cesaria. Isama mo na ang mga gamot mong peke at ang mga alahas na ninakaw mo sa vault ng aking papa. Napaatras ang matanda, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang belo. Sa likuran, hindi na napigilan ni Marisol ang mag-comment sa kanyang livestream. Oh my God, guys! Plot twist of the century. Ang mga Villalobos magiging squatter na ba sa sarili nilang mansion? Viral na ito. Ang bawat salita ni Marisol ay tila mga huling pako sa kabaong ng dangal ni Donna Cesaria. Ang kulturang hiya na palagi nilang ginagamit laban kay Wilhelmina ay bumabalik na ngayon sa kanila ng doble ang bagsik. You will pay for this, Wilhelmina, bulyaw ni Alejandro akmang lalakad patungo sa kanya, ngunit agad siyang hinarangan ng braso ni Gabriel. Huwag mong susubukang hawakan siya, Alejandro. Kung ayaw mong madagdagan ang mga kaso mo ng physical injuries,
at harassment babala ni Gabriel sa isang boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng tensyon naramdaman ni Wilhelmina ang isang kakaibang hapdi sa kanyang puso. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan may isang maliit na pasong may tuyong halaman. Naalala niya ang mga araw na nagtatanim siya sa hardin ng mansyon, naniniwalang ang bawat buto na itatanim niya ay magdadala ng pagmamahal sa pamilyang Villalobos. Isang mapait na pagsisisi ang bumalot sa kanya panghihinayang sa 10 taon na ibinuhos niya sa isang tuyot na lupa. Biglang tumunog ang cellphone ni Alejandro. Marahas niya itong sinagot ang kanyang mukha ay lalong namula. Ano? Paanong nangyaring na-freeze ang accounts natin sa Singapore, Mateo? Gawin mo ang lahat. Ibalik mo ang pera. Napatigil si Wilhelmina. Tumingin siya kay Gabriel na ang mga mata ay nanatiling nakapako kay Alejandro. Alam ni Wilhelmina na may ginawa pa si Gabriel na hindi nito sinasabi sa kanya. Ang pag-freeze ng accounts ay hindi lang basta legal move. Ito ay isang deklarasyon ng giyera sa pinansyal na aspeto. Mateo, si Mateo ba ang tinatawagan mo, Alejandro? Ang boses ni Gabriel ay puno ng panunuya. Baka gusto mong malaman na ang Tay Mateo mo ay kasalukuyang kinakausap ng National Bureau of Investigation. Hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa mga dokumentong itinago niya sa loob ng 30 taon. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Alejandro kay Gabriel. Sino ka ba talaga? Bakit mo kami ginaganito? Ano ang atraso namin sa iyo? Huminga ng malalim si Gabriel. Lumapit siya ng husto kay Alejandro sapat na para bumulong sa tenga nito, ngunit narinig pa rin ni Wilhelmina ang bawat salita. Tanungin mo ang nanay mo tungkol sa babaeng iniwan ninyo sa isang sunog na dampa sa probinsya noong 3 dekada na ang nakakalipas. Ang katarungan ay huli man laging dumarating. Sino ang babaeng tinutukoy ni Gabriel? At anong bagong pasabog ang dala ni Mateo na kayang magpabago sa kapalaran ni Wilhelmina at ng buong Mendoza Holdings? Yung pinakamasakit na bahagi ng paggising mula sa isang mahabang panaginip ay ang pagkaalam na ang bawat yakap na natanggap mo ay may kalakip na presyo at ang bawat mahal kita ay isang utang na kailangan mong bayaran ng iyong buong pagkatao. Dahan-dahang binitawan ni Wilhelmina ang kanyang wedding ring sa ibabaw ng maruming lamesa sa loob ng silid sa Quiapo. Ang tunog ng gintong tumama sa kahoy ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Sa labas naririnig pa rin niya ang papalayong sigaw ni Alejandro at ang hagulhol ni Donna Cesaria na tila mga asong nasugatan at pilit na ibinabalik ang kanilang nawalang bangis. Ngunit sa loob ng silid, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya at kay Gabriel. Sana hindi na lang ako naging Mendoza, bulong ni Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa singsing na wala ng kinang. Sana ay naging isang simpleng babae na lang ako sa probinsya, baka mas naging payapa ang buhay ko. Lumingon si Gabriel sa kanya habang isinasara ang bintana upang harangan ang ingay ng lungsod. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay tila may kasamang bigat ng nakaraan. Ang pagiging Mendoza ay hindi sumpa, Wilhelmina. Ang sumpa ay ang mga taong nakapaligid sa iyo na tinitingnan ka lamang bilang isang vault na puno ng ginto. Lumapit si Gabriel at tumayo sa harap ni Wilhelmina. Sa ilalim ng madilim na ilaw ang kanyang mukha ay tila isang ukit ng pait at determinasyon. Gusto mong malaman kung sino ang babaeng tinutukoy ko kay Alejandro? Kanina siya si Elena. Ang aking ina. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang kurot sa kanyang puso. Anong kinalaman niya sa mga Villalobos? Si Elena ay isang tagapaglingkod sa mansyon ng mga Mendoza noong dalaga pa ang ina mo simula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang lumang plaka na naglalabas ng gasgas na himig. Nalaman niya ang lihim ni Cesaria at Mateo. Nalaman niyang niloloko nila ang iyong ama at ang pamilya Villalobos. Noong balak na niyang magsumbong kay Don Vicente, sinunog ni Mateo ang aming dampa. Namatay ang aking ina sa loob ng apoy habang nakatingin ang batang Gabriel mula sa kakahuyan. Tila tumigil ang paghinga ni Wilhelmina. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga buhay na uling na dumadapo sa kanyang balat. Hindi lang pala siya ang biktima rito. May mas malalim na libingan ng mga lihim na pilit itinatago ng pamilya Villalobos. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon ay tila naging insulto sa alaala ng ina ni Gabriel. I'm sorry, Gabriel. Hindi ko alam.
Ang boses ni Wilhelmina ay nabasag. Huwag kang humingi ng paumanhin, Wilhelmina. Hindi ikaw ang may kasalanan, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang mga kamay ni Wilhelmina. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng lakas sa nanlalamig na katawan ng babae. Kaya tayo narito ngayon. I will help you get back Mendoza Holdings, and in return you will help me burn their kingdom to the ground, not with fire, but with the truth. Sa gitna ng madamdaming pag-uusap, muling narinig ang isang mahinang katok sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang marahas na pagpukpok ni Donna Cesaria. Ito ay isang mahinhin at tila natatakot na katok. Nang buksan ni Gabriel ang pinto, isang matandang babae na nakasuot ng kupas na duster ang nakatayo roon. May hawak siyang isang maliit na bayong at ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Nana Rosa, gulat na sambit ni Wilhelmina. Si Nana Rosa ang vuja na nag-alaga kay Wilhelmina simula nung sanggol pa siya, ang tanging tao sa loob ng mansyon ng mga Villalobos na tunay na nagmamahal sa kanya. Akala ni Wilhelmina ay iniwan na rin siya nito matapos ang iskandalo sa simbahan. Wilhelmina, anak, hagulhol ni Nana Rosa habang mabilis na yumakap sa kanya. Pinalayas ako ni Donna Cesaria nang malaman niyang dinalhan kita ng mga damit mo. Sabi niya kung sino raw ang kumampi sa isang makasalanan ay dapat ding mabulok sa kalsada. Humigpit ang yakap ni Wilhelmina sa matanda. Ang amoy ng pulbos at pawis ni Nana Rosa ay tila isang pamilyar na tahanan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ngunit sa loob ng bayong na dala ng matanda, may isang bagay na nakabalot sa lumang tela, isang itim na kahoy na box na may ukit ng isang rosas. Ito lang ang naisalba ko mula sa vault ni Don Vicente bago nila palitan ang password bulong ni Nana Rosa habang iniaabot ang kahon. Sabi ng papa mo noon, ibigay ko lang ito sa iyo kapag wala ka na talagang matakbuhan. Nang buksan ni Wilhelmina ang kahon, hindi ginto o pera ang laman yon. Isang maliit na susi at isang liham na may sulat kamay ng kanyang ina ang tumambad sa kanya. Ngunit bago pa niya mabasa ang nilalaman, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang dumaan sa ibaba ng gusali, kasunod ang balita mula sa radyo ni Gabriel. Breaking news, ang matandang matrona ng pamilya Villalobos, si Donna Cesaria, ay isinugod sa ospital matapos itong atakihin sa puso sa gitna ng isang komprontasyon sa Quiapo. Samantala ang panganay na anak na si Alejandro Villalobos ay kasalukuyang hinahanap para sa katanungan tungkol sa nawawalang pondo ng Mendoza Holdings. Napatingin si Wilhelmina sa liham ng kanyang ina. Ang unang pangungusap ay tila isang babala mula sa hukay. Wilhelmina, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap na nila ang lihim sa ilalim ng hardin ng mga rosas. Anong lihim ang nakabaon sa ilalim ng mansyong pilit niyang binabawi? At handa ba si Wilhelmina na harapin ang katotohanang maaaring sumira, hindi lang sa mga Villalobos, kundi maging sa pangalan ng kanyang sariling ama? Mamatay man ako sa sakit, Wilhelmina, huwag mong hahayaang makuha nila ang nakabaon sa ilalim ng ating mga rosas. Iyon lamang ang tanging paraan para mabigyan ng hustisya ang pangalang Mendoza. Ang boses ng kanyang ina sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malamig na hanging humahalik sa kanyang batok habang binabasa ni Wilhelmina ang sulat. Ang mga titik ay medyo malabo, na tila nabasa ng mga luha ni Isabel Mendoza. Maraming taon na ang nakakalipas. Sa bawat salitang binabasa niya, nararamdaman ni Wilhelmina ang bigat ng isang responsibilidad na hindi niya inakalang pasan niya simula pa noong bata siya. Nanginginig ang mga kamay ni Wilhelmina habang hinahawakan ang maliit na gintong susi. Ang talim nito ay may kakaibang hugis, tila isang rosas na hindi pa bumubuka. Sa labas, ang tunog ng ulan ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng ingay ng mga sasakyang dumadaan sa Quiapo, ngunit sa loob ng silid, ang bawat hininga ni Nana Rosa ay tila isang paalala ng lahat ng nawala. Nanaalam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Tanong ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumingin siya sa matanda na kasalukuyang inaayos ang kanyang gusot na buhok, isang golden moment ng pagkalinga na matagal na niyang hindi naramdaman mula noong pumasok siya sa pamilya Villalobos. Ang tanging alam ko lang, anak, ay gabi-gabing umiiyak ang iyong ina sa hardin. Bago siya tuluyang manghina, bulong ni Nana Rosa, ang kanyang mga mata ay malungkot.
Sabi niya ang mga rosas daw ang saksi sa pinakamalaking kasalanan ni Mateo at Cesaria. Pero hinarangan ni Mateo ang bahaging iyon ng hardin noong mamatay ang iyong papa. Nilagyan niya ng mataas na bakod at ipinagbawal ang sinumang pumasok. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Gabriel sa susi. Lumapit siya at kinuha ang liham mula sa kamay ni Wilhelmina. This is it. Hindi lang ito basta titulo o pera. This is the evidence that will bury them for good. Mateo didn't just steal your company, he stole the truth about your parents' death. Ngunit bago pa sila makapagplano ng susunod na hakbang, muling umalingaw-ngaw ang boses mula sa lumang radyo ni Gabriel. Karagdagang balita, si Alejandro Villalobos ay nakita sa labas ng St. Luke's Medical Center. Ayon sa mga saksi, tila nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan niya at ng mga abogado ng Mendoza Holdings. Samantala ang kondisyon ni Donna Cesaria ay nananatiling kritikal, ngunit may mga bali-balitang nais nitong makausap si Wilhelmina Mendoza bago mahuli ang lahat. Napatayo si Wilhelmina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Gusto niya akong makausap. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, pagkatapos niya akong hiyain sa harap ng dambana, it's a trap. Wilhelmina, babala ni Gabriel, ang kanyang boses ay seryoso. Cesaria is a master of gaslighting. Gagamitin niya ang kanyang paghihingalo para makuha ang awa mo at bawiin ang mga dokumentong hawak natin. She wants to play the victim card again. Alam ko, Gabriel, sagot ni Wilhelmina habang mahigpit na kinukuyom ang susi sa kanyang palad hanggang sa bumuon ang talim nito sa kanyang balat. Pero pupunta ako. Hindi dahil sa awa kundi dahil gusto kong makita ang takot sa kanyang mga mata kapag nalaman niyang hawak ko na ang susi sa kanyang huling hantungan. Sasama ako, maikling sabi ni Gabriel. Habang naglalakad sila palabas ng silid, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang gabi ay malalim na at ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga nanonood na mata. Nang makarating sila sa ospital, sinalubong sila ng amoy ng disinfectant at ang malamig na buga ng aircon na tila ba ay nagyayelo sa bawat emosyong natitira kay Wilhelmina. Sa tapat ng ICU nakita niya si Alejandro. Gusot ang barong nito, magulo ang buhok at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Nang makita niya si Wilhelmina, mabilis itong lumapit at akmang hahawakan ang kanyang mga balikat. Wilhelmina, thank God you're here, si Mama. Kailangan ka niya. Please sabihin mo sa mga pulis na nagkamali lang tayo. Sabihin mo na mahal mo pa rin ako at aayusin natin ito pag mamakaawa ni Alejandro. Ang boses niya ay basag, tila isang sirang plaka na pilit na humihingi ng simpatya. Tumingin si Wilhelmina kay Alejandro, ang lalaking itinuring niyang mundo sa loob ng 10 taon. Ngayon wala na siyang nakikita kundi isang estrangherong puno ng kasinungalingan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Alejandro sa kanyang balikat. Ang pag-ibig na sinasabi mo, Alejandro, ay namatay na kasabay ng sampal ng nanay mo sa akin sa simbahan. Ang boses ni Wilhelmina ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Pumasok si Wilhelmina sa loob ng silid ni Donna Cesaria. Ang tunog ng heart monitor ay tila isang mabilis na orasan na nagbibilang ng mga natitirang sandali. Nakita niya ang matanda na kahiga, maraming tubo sa katawan, ngunit nang dumilat ito ang talim sa kanyang mga mata, ay hindi pa rin nawawala. Nandito ka na pala? Ang paborito kong manugang pabulong na sabi ni Donna Cesaria, may kasamang mapanuyang ngiti sa kabila ng oxygen mask. Akala mo ba ay nanalo ka na? Hindi mo alam kung anong dinala mo sa loob ng silid na ito, Wilhelmina. Anong bitag ang inihanda ni Donna Cesaria sa loob mismo ng ospital? At ano ang nakita ni Gabriel sa labas ng silid na nagpabago sa kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa matinding kaba? Ang huling hininga ng isang kaaway ay hindi laging humihingi ng tawad. Minsan ito ay isang sumpa na nakabalot sa matamis na salita ng pagsisisi. Sa loob ng ICU, ang tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng puso ni Donna Cesaria ay tila isang mabilis at walang tigil na hakbang ng kamatayan sa isang tahimik na pasilyo. Ang bawat singasing ng oxygen tank ay tila isang babala, isang hiningang pilit na hinahablot mula sa kabilang buhay. Nakatayo si Wilhelmina sa paanan ng kama, ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng ospital. Bakit mo ako pinatawag, Cesaria? Ang boses ni Wilhelmina ay walang emosyon, kasing lamig ng bakal na rehas ng kama. Para ba humingi ng patawad o
Para lalong saktan ang sarili mo sa harap ko, dahan-dahang imulat ni Donna Cesaria ang kanyang mga mata. Ang dating mapang-aping kinang ng mga ito ay wala na pinalitan ng isang maputla at malabong tingin. Ngunit nang makita niya si Wilhelmina, isang tuyot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi na natatakpan ng maskara. Patawad, mahinang bulong ni Cesaria, ang boses ay parang kinakalos na papel. Wilhelmina, sa mundong ito, ang mga tulad ko ay hindi humihingi ng tawad. Kami ay nananalo o namamatay na may hawak na alas. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang bulsa ng suot ni Wilhelmina, ang bulsa kung saan nakatago ang susi at ang liham ni Isabel. Nanlamig ang buong katawan ni Wilhelmina. Paano nalaman ng matandang ito ang tungkol sa lihim na iyon? Akala mo ba? Ikaw lang ang may alam tungkol sa mga rosas, ani Cesaria, may kasamang malupit na ngiti. 10 taon kitang pinanood, Wilhelmina. Nakita ko ang bawat pagluha mo sa hardin. Alam ko kung ano ang hinahanap mo. At alam mo ba kung bakit hinarangan ni Mateo ang lugar na yon? Hindi para itago ang ebidensya, kundi para hintayin ang araw na ikaw mismo ang maghuhukay ng sarili mong libingan. Samantala, sa labas ng silid nakatayo si Gabriel malapit sa glass window. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang cellphone, tinitingnan ang isang live feed mula sa security camera na itinanim niya sa paligid ng mansyon ng mga Villalobos. Biglang tumigas ang kanyang panga. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba nang makita niya ang isang itim na van na huminto sa harap ng gate ng mansyon. Hindi iyon mga pulis, at hindi rin iyon mga tauhan ni Alejandro. Nakita ni Gabriel ang pagbaba ng mga lalaking may bitbit na mga kagamitan sa paghuhukay at mga sulo. Ang target nila ay iisa, ang hardin ng mga rosas. Napatingin si Gabriel sa loob ng silid kay Wilhelmina, na kasalukuyang nakikipagtagisan ng tingin sa naghihingalong matanda. Naunawaan niya ang lahat sa isang iglap. Ang pagpapatawag ni Cesaria kay Wilhelmina ay hindi isang huling hiling, ito ay isang paglilibang. Isang paraan para mailayo sila sa mansyon habang kinukuha ni Mateo ang huling ebidensyang makakapagpabagsak sa kanila. Wilhelmina, lumabas ka riyan, sigaw ni Gabriel, habang hinahampas ang salamin, ngunit ang silid ay soundproof. Sa loob, lalong lumapit si Wilhelmina kay Cesaria. Anong ibig mong sabihin, Cesaria? Anong plano ninyo ni Mateo? Hinawakan ni Cesaria ang kamay ni Wilhelmina. Nang mahigpit ang kanyang mga kuko, ay bumaon sa balat ng huli. Huli na ang lahat, anak. Habang narito ka at pinapanood akong mamatay, ang alaala ng iyong ama ay dahan-dahang naglalaho sa apoy. Mateo is finishing what he started 30 years ago. Kasabay nito, ang heart monitor ni Donna Cesaria ay naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog, isang diretsong linya na nagpapahiwatig ng paghinto ng kanyang puso. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, ang matanda ay namatay na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel, hinihingal. Wilhelmina, kailangan nating umalis. Ngayon din Mateo is at the mansion, he's going to burn the garden. Napatayo si Wilhelmina, ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot at galit. Tumingin siya sa malamig na bangkay ni Cesaria, pagkatapos ay sa susi na hawak niya. Aabot pa ba sila bago tuluyang maging abo ang katarungang 3 dekada nang naghihintay sa ilalim ng lupa? At anong gagawin ni Alejandro ngayong ang kanyang ina ay wala na at ang kanyang tunay na ama ay kasalukuyang gumagawa ng isang karumaldumal na krimen? Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa aking katawan, bawat pag-ikot ng gulong ay isang panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat para sa katarungang 3 dekadang nabaon sa limot. Ang ugong ng makina ng SUV ni Gabriel ay tila isang nagngangalit na hayop sa gitna ng hating gabi sa Maynila. Mabilis ang bawat paglipat niya ng kambyo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalsada habang ang panga ay mahigpit na nakakagat. Sa tabi niya si Wilhelmina ay nakahawak ng mahigpit sa hawakan ng pinto, ang kanyang kabilang kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib, dinarama ang mabilis at masakit na tibok niyon. Ang bawat ilaw ng poste na kanilang nadadaanan ay tila mga aninong mabilis na kumukupas, gaya ng mga taon na ninakaw sa kanya ng mga Villalobos. Don't let your emotions take over, Wilhelmina. Mateo is desperate. Isang taong wala nang mawawala
ay mas mapanganib kaysa sa isang hukbong may sandata babala ni Gabriel. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Hindi ko hahayaang sunugin niya ang huling alaala ni Papa Gabriel. I promised my mother, sagot ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na matagal niyang kinimkim. Ang bawat alaala ng sampal ni Cesaria, ang bawat pang-iinsulto ni Alejandro, at ang bawat gabing inilaan niya sa pag-aalaga sa pamilyang pumatay sa kanyang mga magulang ay nag-aapoy ngayon sa loob ng kanyang kaluluwa. Nang makarating sila sa gate ng mansyon, sinalubong sila ng amoy ng nasusunog na tuyong dahon at ang matapang na amoy ng gasul o kerosene. Ang malaking bakal na gate ay nakabukas na tila isang paanyaya sa isang bitag. Mabilis na bumaba si Wilhelmina kahit hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang sa semento, ang tunog ng kanyang sapatos ay tila isang babala sa gabing madilim. Sa likod ng mansyon sa dulo ng hardin, kung saan nakatanim ang mga puting rosas, ang apoy ay nagsisimula ng sumiklab. Ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng nakakatakot na kulay kahel sa paligid. Nakita niya ang isang matangkad na anino, si Mateo. Nakatayo ito sa tapat ng hukay, may hawak na sulo, ang mukha ay puno ng pawis at isang baliw na ngiti. Tay Mateo, itigil niyo iyan, sigaw ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Ang apoy ay sumasalamin sa kanyang salamin, tila mga demonyong sumasayaw. Wilhelmina, akala ko ay magtatagal ka pa sa ospital. Sayang hindi mo naabutan ang huling sandali ng iyong mama, Cesaria. Pero huwag kang mag-alala, susunod na ang lahat ng sikretong itinago ng iyong mga magulang. Bakit, Mateo? Bakit kailangan mong pumatay? Para lang sa pera at kapangyarihan, tanong ni Wilhelmina. Habang dahan-dahang lumalapit, sinusubukang agawin ang atensyon ng matanda. Habang si Gabriel ay umiikot sa kabilang bahagi ng hardin. Hindi lang ito tungkol sa pera, bulyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tungkol ito sa pagkilala. Sa loob ng 30 taon, ako ang utak ng Mendoza Holdings, pero ang papa mo ang nakakuha ng lahat ng papuri. Ako ang nagmahal kay Cesaria, pero ang pamilya Villalobos ang nakinabang sa kanyang kagandahan. Ngayong gabi lahat ng ebidensya ng aking mga pagkakamali ay magiging abo na. Itinaas ni Mateo ang sulo, akmang itatapon ito sa loob ng hukay na puno ng mga lumang dokumento at isang itim na metal box. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang sulo, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa dilim. Papa, anong ginagawa mo? Si Alejandro. Nakatayo siya sa gilid ng pool, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at gulat. Tumingin siya kay Mateo, pagkatapos ay sa hukay at kay Wilhelmina. Ang salitang papa na lumabas sa kanyang mga labi ay tila isang huling hininga ng katotohanan na hindi niya matanggap. Alejandro, pumasok ka sa loob. Huwag kang makialam dito, sigaw ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nanginginig na. Totoo ba, tanong ni Alejandro, ang boses niya ay basag. Totoo ba ang sinabi ni Wilhelmina sa Quiapo na ikaw ang tunay kong ama, na ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan? Ang katahimikan sa hardin ay tila isang mabigat na pasanin. Tanging ang langit-ngit ng mga nasusunog na sanga ang naririnig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Wilhelmina ay biglang napalitan ng isang malalim na pagod. Tiningnan niya ang mag-ama, ang dalawang lalaking sumira sa kanyang buhay, na ngayon ay kapwa nakatayo sa harap ng sarili nilang pagkawasak. Mateo, bitawan mo na ang sulo, mahinahong sabi ni Wilhelmina. Wala na si Cesaria. Wala na ang kumpanya. Wala na kayong matatakbuhan. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Mateo kay Wilhelmina at sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang sulo sa loob ng hukay. Kung hindi mapapasa akin ang tagumpay, walang makakakuha nito. Hindi, sigaw ni Wilhelmina, akmang tatalon sa hukay upang isalba ang metal box. Ngunit isang malakas na kamay ang humila sa kanya pabalik. Si Gabriel. Kasabay nito ang apoy ay lumiyab ng mataas, ang init nito ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Ngunit sa gitna ng apoy may narinig silang kakaibang tunog, isang tila pag-ungol ng bakal na nabubulok. Anong meron sa loob ng metal box na hindi kayang sunugin ng apoy? At anong gagawin ni Alejandro ngayong alam na niya ang tunay na demonyong nagbigay sa kanya ng buhay? Ang apoy ay walang puso. Tila ba itinatago nito ang bawat kasalanan sa likod ng kulay kahel na lagablab, ngunit sa bawat usok na umaangat,
may isang kaluluwang sumisigaw ng katarungan. Ang init na nagmumula sa hukay ay tila humahaplos sa mukha ni Wilhelmina, isang malupit na halik ng apoy na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng kanyang pinangarap ay maaaring maglaho sa loob ng ilang minuto. Ang lagablab ay mabilis na lumalamon sa mga tuyong rosas, ang mabangong amoy ng bulaklak ay pinalitan ng nakasusulasok na usok ng kerosene at nasusunog na papel. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang langit-ngit ng mga sangang natutupok at ang mabilis na paghinga ng mga taong naroroon. Bitawan mo ako, Gabriel. Ang box. Kailangan kong makuha ang box. Sigaw ni Wilhelmina, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang braso. Masyadong mainit, Wilhelmina. It's suicide to go near that pit. Ang boses ni Gabriel ay matigas, punong-puno ng pag-aalala habang hinihila niya ang babae palayo sa gilid ng hukay. Sa kabilang banda, si Mateo ay nakatayo pa rin, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood ang pagsabog ng apoy. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng bawat kulubot sa kanyang mukha, ang mukha ng isang taong nabulag ng ambisyon sa loob ng 3 dekada. Sa tabi niya, si Alejandro ay nakaluhod na sa damuhan, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, tila sinusubukang takpan ang katotohanang sumasabog sa kanyang harap. Papa, bakit ang hikbi ni Alejandro ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng apoy? Lahat ng ito dahil lang sa pera, dahil lang sa Mendoza Holdings. Lumingon si Mateo sa kanyang anak. Ang kanyang tingin ay puno ng pait. Ginawa ko ito para sa iyo, Alejandro. Para hindi ka maging isang hamak na empleyado lang. Para magkaroon ka ng pangalang igagalang. Pero wala na akong pangalan. Pasigaw ni Alejandro habang tumatayo ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. I am a fraud. I am the son of a murderer and a thief. Mas gusto ko pang maging mahirap kaysa maging anak mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang mas matinding taga kay Mateo kaysa sa anumang hatol ng korte. Sa isang sandali, ang bangis sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kawalan. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa loob ng hukay, isang malakas na pagputok, hindi mula sa apoy, kundi mula sa metal box na tila bumigay na dahil sa tindi ng init. Mula sa bitak ng box, isang bagay ang tumalsik sa labas, isang maliit na medalyon na may kalakip na larawan. Tumama ito sa paanan ni Wilhelmina. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi alintana ang init ng semento, at kinuha ang medalyon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang larawan ng kanyang ina, si Isabel, at sa kabilang panig ay ang larawan ng isang sanggol na may taling sa noo. Napatigil si Wilhelmina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi si Alejandro ang sanggol sa larawan. At ang taling sa noo, pamilyar iyon sa kanya. Gabriel, pabulong na tawag ni Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay nakapako sa larawan. Ang sanggol na ito, may marka siya na katulad ng sayo. Lumingon si Gabriel, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay muling umalingaw-ngaw papalapit sa mansyon. Ngunit mas malakas ang tunog ng pagkabali ng isang sanga sa likuran nila. Si Mateo, na tila nawala na sa katinuan, ay biglang bumunot ng isang maliit na patalim mula sa kanyang barong. Hindi niya ito itinutok kay Gabriel o kay Wilhelmina. Sa halip, itinutok niya ito sa sarili niyang leeg habang nakatingin kay Alejandro. Kung hindi tayo magsasama sa tagumpay, Alejandro, magsasama tayo sa impyerno, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Hahantong ba sa isang madugong trahedya ang gabi ng pagtutuos? At ano ang tunay na kinalaman ni Gabriel sa pamilya Mendoza, na higit pa sa paghihiganti ng kanyang ina? Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa may sala. Ito ay tungkol sa pagbawi sa mga piraso ng sarili na matagal nang ninakaw ng mga kasinungalingan. Nanginginig ang kamay ni Wilhelmina habang hawak ang mainit pang medalyon. Ang talim ng bakal nito ay bahagyang humiwa sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang kanyang paningin ay nakapako sa maliit na larawan ng sanggol, isang sanggol na may taling sa noo na eksaktong katulad ng peklat na itinatago ni Gabriel sa ilalim ng kanyang buhok. Ang bawat piraso ng puzzle na binuo niya sa loob ng mga nakaraang linggo ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang nakakanginig na katotohanan. Gabriel, bulong ni Wilhelmina, ang kanyang boses
ay tila isang panalangin sa gitna ng naglalagablab na hardin. Hindi ka lang basta anak ng isang katulong. Ang medalyong ito, itinatago ito ni Papa sa loob ng box na may ukit ng rosas. You are a Mendoza, Gabriel. You are my brother. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng malamig na paghihiganti ay biglang nag-apoy sa gulat at kalituhan. Dahan-dahan niyang kinuha ang medalyon mula kay Wilhelmina. Ang kanyang panga ay tumigas habang pinagmamasdan ang larawan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa sa usok na bumabalot sa paligid. Hindi maaari. Ang boses ni Gabriel ay halos pabulong-puno ng pait. Ang sabi ni Elena, ang sabi ng aking ina, ako ay anak ng isang lalaking iniwan kami. Ngunit si Elena, ang aking ina, siya at si Isabel Mendoza, sila ay magkapatid sa ama Gabriel. Ang boses ni Mateo ay biglang sumingit may kasamang malupit na tawa. Nakatayo pa rin ang matanda, ang patalim ay nakadiin pa rin sa kanyang leeg, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa dahil sa gulo na kanyang nilikha. Don Vicente was not the saint you thought he was, Wilhelmina. Elena was his illegitimate daughter. At si Gabriel, siya ang tunay na tagapagmana na kinatatakutan ni Vicente na lumitaw dahil sisirain nito ang imahe ng pamilya Mendoza. Sinungaling sigaw ni Wilhelmina, ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mateo. Totoo ang lahat, anak, patuloy ni Mateo, dahan-dahang lumalapit kay Alejandro na kasalukuyang nakatulala. Sinunog ko ang dampa ni na Elena hindi lang para kay Cesaria, kundi dahil binayaran ako ni Vicente para burahin ang mancha sa kanyang pangalan. We are all monsters here, Wilhelmina. Walang sino man sa atin ang malinis. Sa gitna ng revelasyong ito, ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa semento ng driveway. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga bintana ng mansyon. Ngunit bago pa makapasok ang mga awtoridad sa hardin, isang marahas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa loob ng mansyon. Si Alejandro, na tila hindi na nakayanan ang bigat ng lahat, ay biglang tumakbo patungo sa naglalagablab na hukay. Kung lahat tayo ay halimaw, mas mabuting mamatay na lang tayong lahat, Alejandro, huwag sigaw ni Wilhelmina. Tinalon ni Alejandro ang bakod ng hardin hindi patungo sa labas, kundi patungo sa gitna ng apoy kung saan naroon ang metal box. Sa isang iglap, ang init at usok ay lumamon sa kanyang anino. Hindi na naisip ni Wilhelmina ang galit. Ang tanging nakita niya ay ang lalaking nakasama niya sa loob ng 10 taon na kasalukuyang nagpapakamatay sa harap niya. Mabilis na kumilos si Gabriel. Hinila niya si Wilhelmina pabalik nang muling sumabog ang apoy dahil sa natapong kerosene sa gilid. Ang tunog ng pagguho ng gazebo sa tabi ng hardin ay lumikha ng isang malakas na dagundong na tila yumanig sa buong lupa. Stay back, sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng proteksyon sa kabila ng sarili niyang pagkawasak. Nang humupa ang unang bugso ng apoy, nakita nila si Alejandro na nakaluhod sa gitna ng mga uling yakap-yakap ang metal box na itim na. Ang kanyang suot na barong ay puno ng butas at paso ang kanyang balat ay mapula at puno ng sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Wilhelmina, puno ng isang huling pagsisisi na hindi na mababayaran ng anumang salita. Ito na. Ang huling hiling ni Papa Vicente, gumaralgal ang boses ni Alejandro habang iniaabot ang box sa labas ng hukay bago siya tuluyang bumagsak sa tindi ng usok. Napatulala si Wilhelmina. Sa gitna ng trahedya, isang golden moment ang naganap. Nakita niya ang maliit na piraso ng lace mula sa kanyang panyo na nakatali sa kamay ni Alejandro, ang panyong ibinigay niya rito noong unang gabi ng kanilang pagkikita. Sa kabila ng lahat ng kasamaan, may isang bahagi ni Alejandro na pilit na kumakapit sa tanging kabutihang naranasan niya, si Wilhelmina. Nakaligtas ba si Alejandro sa gitna ng apoy? At ano ang nilalaman ng metal box na naging dahilan ng pagpatay sa maraming buhay sa loob ng 3 dekada? Ang bawat abo na lumilipad sa hangin ay tila mga pira-piraso ng aking buhay marumisunog at wala nang balikan pa sa kung ano ang dati naming pinagsaluhan. Ang matinis na tunog ng sirena ng ambulansya ay tila humihiwa sa katahimikan ng hating gabi, habang ang mga pulang ilaw nito ay nagpapalit-palit ng kulay sa mukha ni Wilhelmina. Nakatayo siya sa gitna ng hardin, hindi alintana ang dumi ng abo sa kanyang pisngi o ang amoy ng usok na kumakapit sa kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa stretcher
na kasalukuyang isinasakay ng mga paramedic sa loob ng sasakyan. Doon, nakahiga si Alejandro, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng isang dekada na ngayon ay tila isang uling na walang buhay, ngunit mahigpit pa ring nakakapit sa itim na metal box. Wilhelmina let them do their job. Wala ka nang magagawa rito. Ang boses ni Gabriel ay malapit sa kanyang pandinig, mahinahon, ngunit may halong pait. Hindi sumagot si Wilhelmina. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hanggang sa dahan-dahan siyang napaluhod sa basang damuhan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, hindi para sa asawang nagtaksil sa kanya, kundi para sa 10 taon ng kanyang buhay, na natupok kasabay ng mga rosas sa harding ito. Sa bawat patak ng kanyang luha sa lupa, tila dinidilig niya ang mga alaala ng isang pag-ibig na akala niya ay totoo, ngunit isa lamang palang detalyadong kaisungalingan. He tried to save it. Gabriel, bulong ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay basag. Sa huling sandali, inisip niya ang box na ito. Inisip niya ang katarungang kailangan ko. O baka naman inisip niya ang sarili niyang kaligtasan, tugon ni Gabriel, habang dahan-dahang binubuksan ang metal box na nakuha ng mga pulis mula sa kamay ni Alejandro. Ang langit-ngit ng kinalawang na bisagra nito ay tila isang huling sigaw ng nakaraan. Sa loob ng box, sa gitna ng mga sunog na gilid ng mga papel, ay may isang dokumentong balot sa makapal na plastic. Inabot ito ni Gabriel kay Wilhelmina. Nang buksan niya ito, ang pamagat ng dokumento ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang huling testamento ni Don Vicente Mendoza. Hindi iyon ang testamentong binasa ni Mateo 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang orihinal. Sa ilalim ng bawat talata nakasulat ang pangalan ni Elena Mendoza, ang ina ni Gabriel, bilang pangunahing tagapagmana ng kalahati ng Mendoza Holdings. At ang mas masakit, may kalakip na sulat si Don Vicente, kung saan humihingi siya ng tawad kay Elena sa hindi pagkilala rito dahil sa takot kay Donna Cesaria. So my father knew. Ang boses ni Wilhelmina ay puno ng pait. Alam niya ang lahat, pero mas pinili niyang itago ang katotohanan kaysa harapin ang eskandalo. He chose his pride over his own blood. Over you, Gabriel. Tumingin si Gabriel sa malayo sa madilim na abot-tanaw ng Maynila. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakagat. Hindi lang pride ang pinili niya, Wilhelmina. Pinili niyang hayaang mamatay ang aking ina sa apoy para lang manatiling malinis ang pangalan ng mga Mendoza. And now the irony is, ang anak ng babaeng pinatay nila, ang tanging taong nakatayo sa tabi mo para bawiin ang lahat. Isang golden moment ang namuo sa pagitan ng dalawa. Dahan-dahang inabot ni Wilhelmina ang kamay ni Gabriel at pinisil ito. Wala nang kailangang sabihin. Sa gitna ng mga abo at pagkawasak, nahanap nila ang isa't isa, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang sakit. Habang ang mga pulis ay pilit na isinasakay si Mateo sa patrol car, ang matanda ay patuloy sa kanyang baliw na pagtawa. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalayo habang umaandar ang sasakyan. Si Mateo ay wala na sa sariling katinuan. Ang kanyang isip ay tila naging abo na rin kasabay ng kanyang mga ambisyon. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang lumapit ang isang nurse mula sa ambulansya kay Wilhelmina. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalangan. Ma'am, ang pasyente po. Si Mr. Villalobos. Humihingi po siya ng 1 minuto bago namin siya dalhin sa ospital. He's barely breathing, ma'am, but he's calling your name. Napatitig si Wilhelmina kay Gabriel. Ang kanyang puso ay tila nahahati sa dalawa, ang katarungang matagal na niyang hinahangad, at ang huling hibla ng kanyang pagiging tao na nag-uutos sa kanya na makinig sa huling hiling ng isang naghihingalo. Haharapin ba ni Wilhelmina ang lalaking sumira sa kanya para sa isang huling pamamaalam? O tuluyan na niyang tatalikuran ang nakaraan nang walang anumang pagsisisi? At ano ang gagawin ni Gabriel ngayong hawak na niya ang ebidensyang maglalagay sa kanya sa trono ng Mendoza Holdings, ngunit kapalit nito ay ang pagkawasak ng dangal ng ama ni Wilhelmina? Ang huling hiling ng isang taong sumira sa iyong buhay ay tila isang lason na nakabalot sa asukal. Pilit nitong pinapaamo ang iyong galit upang palitan ng isang uri ng habag na hindi mo alam kung karapat-dapat bang ibigay. Dahan-dahang lumapit si Wilhelmina sa bukana ng ambulansya. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako ng nakaraan. Ang amoy ng nasunog na tela at laman
ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, isang amoy na habambuhay, nang magpapaalala sa kanya ng gabing ito. Sa loob sa ilalim ng malupit na puting ilaw ng sasakyan, nakita niya si Alejandro. Wala na ang makinis na mukha ng lalaking ipinagmalaki niya sa alta sosyedad. Tanging mga sugat uling at pait na lamang ang natira. Ang boses ni Alejandro ay tila isang gasgas na kumpas ng hangin mahina at puno ng pagdurusa. Huminto si Wilhelmina sa gilid ng stretcher. Tiningnan niya ang mga mata ng asawa, ang mga matang dati ay tinitingnan niya nang may pagsamba, ngunit ngayon ay tila dalawang butas na lamang ng kawalan. Naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang likuran, isang tahimik na aninong nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang mabuwal. 10 taon Alejandro pabulong na sabi ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim at tuyot na pagod. 10 taon akong naging anino sa bahay ninyo. Inalagaan ko ang nanay mo, isinalba ko ang kumpanya mo. At sa dulo kailangan mo pang masunog para lang maisip mong ibigay sa akin ang katarungang dapat ay noon pa akin. Isang luha ang pumatak mula sa sulok ng mata ni Alejandro, humahawi sa uling sa kanyang pisngi. I was weak. Takot ako. Kay Papa. Kay Mama. I'm sorry, Wilma. Ang box. Lahat ng ebidensya laban kay Bianca nasa ilalim ng secret compartment nyon. Napatigil si Wilhelmina, si Bianca. Ang babaeng naging mitya ng kanyang kahihiyan sa simbahan. Sa gitna ng trahedya, tila nakalimutan na niya ang babaeng kasalukuyang nagtatago sa likod ng mga anino bitbit, ang mga ninakaw na pondo ng pamilya Mendoza. Nasaan si Bianca? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi pwedeng takasan. Sa airport. Ngayong gabi ang lipad niya patungong Geneva. Hirap na sagot ni Alejandro bago muling dumaing sa tindi ng sakit. Wilma, please don't hate me. In the end, hindi sumagot si Wilhelmina. Tinalikuran niya ang ambulansya habang isinasara na ng mga paramedic ang pinto nito. Ang tunog ng pagsara ng bakal ay tila isang pinal na tuldok sa kanilang pagsasama. Habang mabilis na lumalayo ang ambulansya, naramdaman ni Wilhelmina ang init ng palad ni Gabriel na humawak sa kanyang siko. We have to go, Wilhelmina. Kung makuha ni Bianca ang mga account sa Geneva, hinding-hindi na natin mababawi ang kalahati ng yaman ng Mendoza, mabilis na sabi ni Gabriel. Sumakay sila sa sasakyan. Ang bilis ng takbo ay tila nakikipagkarera sa tadhana. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Wilhelmina ang secret compartment ng itim na box. Nayakap-yakap ni Alejandro kanina. Doon nahanap niya ang isang maliit na USB drive at mga transaksyong pirmado ni Bianca gamit ang peking pirma ni Wilhelmina. Ginamit niya ang pangalan ko para ilipat ang pondo sa isang dummy corporation, bulong ni Wilhelmina, habang binabasa ang mga dokumento sa ilalim ng ilaw ng kanyang cellphone. Hindi lang nila ako gustong hiyain. Gusto nila akong maging fall guy sa lahat ng luwadaw nila sa gobyerno. Isang golden moment ang namuo nang makita ni Wilhelmina ang isang maliit na sticker sa gilid ng USB. Isang sticker ng isang rosas, katulad ng paborito niyang bulaklak. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng kasamaan, si Alejandro ay nag-iwan ng mga breadcrumbs o bakas para mahanap niya ang katotohanan kung sakaling hindi na ito makakaalis sa kontrol ng kanyang mga magulang. Isang pait na pagsisisi ang bumalot sa kanya para sa lalaking hindi marunong manindigan hanggang sa huli. Nang makarating sila sa NAEA, ang terminal ay puno ng mga taong nagmamadali. Ngunit sa gitna ng karamihan, nakita ni Gabriel ang isang pamilyar na figura. Si Bianca, nakasuot ng malaking salamin at scarf, tila isang tanyag na tao na umiiwas sa pansin. Bianca, ang sigaw ni Wilhelmina ay umalingaw-ngaw sa buong departure area, dahilan upang mapalingon ang mga tao. Napatigil si Bianca. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay nang makita niya si Wilhelmina na hindi na mukhang biktima, kundi isang babaeng handang maningil. Ngunit sa halip na tumakas isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca habang may inilalabas siyang isang maliit na remote mula sa kanyang bag. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang baliw na humihingi ng atensyon. Isang pindot ko lang dito, ang lahat ng servers ng Mendoza Holdings ay mabubura. Wala kayong makukuhang ebidensya at wala kayong mababawing pera. Anong gagawin ni Wilhelmina ngayong? Ang huling alas ni Bianca
ay kayang burahin ang lahat ng pinaghirapan niya. At ano ang gagawin ni Gabriel upang pigilan ang babaeng handang sumabog kasama ang kanyang mga kasinungalingan? Ang bawat banta ng isang taong desperado ay tila isang hungkag na kampanilya maingay, ngunit walang laman, kundi takot na baka sa isang iglap ay maglaho ang lahat ng kanyang ninakaw na kinang. Sa gitna ng mataong departure area ng terminal, tila huminto ang mundo para kay Wilhelmina. Ang ingay ng mga anunsyo sa speaker at ang kalansing ng mga maleta sa sahig ay naging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakapako sa nanginginig na kamay ni Bianca na hawak ang isang maliit na black remote. Ang babaeng dati ay punong-puno ng katarayan at kumikinang sa mga alahas na galing sa pera ng Mendoza, ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit na nagtatapang-tapangan habang nakasandal sa isang malamig na haligi ng paliparan. Isang hakbang pa, Wilhelmina. Isang hakbang pa. At sisiguraduhin kong wala kang babalikang kumpanya. Ipapabura ko ang lahat ng database pati ang mga account sa Geneva. Na pinaghirapan kong ilipat ang boses ni Bianca ay gumaralgal puno ng lason at desperasyon. Dahan-dahang huminto si Wilhelmina. Hindi siya natakot. Sa halip isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting nagmula sa 10 taon ng pagtitiis na ngayon ay naging isang matalim na sandata. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, tila isang reyna na nakatitig sa isang rebeldeng wala ng laban. Gawin mo, Bianca. Pindutin mo. Ang boses ni Wilhelmina ay mahinahon, halos pabulong, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Gusto mong burahin ang lahat. Sige, pero tandaan mo, kasabay ng pagbura mo sa data ng kumpanya, binubura mo rin ang tanging alas na mayroon ka para makipag-negotiate sa korte. Kapag nawala ang perang iyon, wala ka na ring silbi sa pamilya Villalobos. Do you think Alejandro or Mateo will save you once you're penniless? Napatigil si Bianca. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng anino ng pagtakas, ngunit ang bawat daan ay tila nasasara na. Ang mga security guards ng airport ay dahan-dahan nang pumapalibot sa kanya, ang kanilang mga yabag ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali ng kalayaan. You're bluffing, sigaw ni Bianca, ang kanyang daliri ay nakadiin na sa button. Hindi mo kayang mawala ang Mendoza Holdings. Ang kumpanya ay binubuo ng mga tao at legacy, hindi lang ng mga server sa isang computer. Bianca, ani Gabriel, habang lumalapit sa tabi ni Wilhelmina. Inangat ni Gabriel ang kanyang sariling tablet. At baka nakakalimutan mong ako ang humahawak ng cybersecurity legalities ng Mendoza. 5 minutes ago, bago ka pa makarating sa gate na ito, ang lahat ng access mo ay na-revoke na. Ang hawak mong remote, isa na lang itong piraso ng plastic na walang silbi. Ang tunog ng pagbagsak ng remote sa sahig ay tila isang pinal na hatol. Wala itong pagsabog, walang naglahong data, tanging ang tuyot na tunog ng pagkatalo. Napaluhod si Bianca sa semento, ang kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang magulong buhok. Ang mamahaling scarf na suot niya ay nahulog, tila isang simbolismo ng kanyang pagbagsak mula sa rurok na hiram lamang niya. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Wilhelmina at tumayo sa harap ng nakaluhod na babae. Hindi niya ito sinampal, hindi niya ito minura. Sa halip, kinuha ni Wilhelmina ang kanyang panyo mula sa kanyang bag, ang panyong may borda ng rosas, at dahan-dahang ibinigay ito kay Bianca. Gamitin mo iyan para punasan ang mga luha mo, Bianca. Kailangan mong magmukhang presentable para sa mugshot mo, bulong ni Wilhelmina. Ang tunog ng pagpihit ng posas sa mga pulso ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ang marahas na paghila ng mga pulis sa babaeng patuloy sa paghagulhol at paghingi ng tawad. Ang bawat hakbang palayo ni Bianca ay tila isang paglilinis sa hangin ng paliparan. Nang maiwan silang dalawa ni Gabriel, naramdaman ni Wilhelmina ang isang malalim na ginhawa. Tumingin siya sa malaking bintana ng airport, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa abot-tanaw. Ang madilim na gabi ng kanyang buhay ay tapos na. Tapos na, Wilhelmina, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng init. Nakuha na natin ang lahat. Ang katarungan ng kumpanya at ang katotohanan. Tumingin si Wilhelmina kay Gabriel, ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may isang tanong na nananatili sa kanyang isipan. Paano si Alejandro Gabriel at ang lahat ng sugat na iniwan ng pamilyang ito
Kaya ba nating magsimula muli sa ibabaw ng mga abo? Ang kalsada patungo sa paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ngunit bago sila tuluyang makaalis sa paliparan isang pamilyar na boses, ang narinig ni Wilhelmina mula sa kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital na magpapabago sa lahat ng kanyang inaasahan. Ang huling hininga ay hindi laging nagdadala ng kapayapaan. Minsan ito ay isang paalala lamang ng mga pagkakataong nasayang sa ilalim ng mga kasinungalingang binuo ng sarili nating mga kamay. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay tila isang malamig na haging ng hangin na dumaan sa pandinig ni Wilhelmina. Iniwan siyang tulala sa gitna ng abalang terminal ng airport. Ang ingay ng mga tao at ang tunog ng mga anunsyo sa paligid ay biglang naglaho na palitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ay ibinaba ang tabing ng isang mahabang dula. Wala na po si Mr. Villalobos, ma'am. Ibinuhos po namin ang lahat pero hindi na kinaya ng kanyang katawan ang tindi ng pinsala sa kanyang baga. Dahan-dahang ibinaba ni Wilhelmina ang kanyang cellphone. Walang luhang pumatak, walang pagsigaw ng sakit. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng 10 taong galit panunumbat, at pag-asang baka sa huli ay magbago ang lahat. Tumingin siya kay Gabriel na kasalukuyang nakatayo sa kanyang tabi, ang mga mata nito ay puno ng tahimik na pagtatanong. Patay na si Alejandro Gabriel, pabulong na sabi ni Wilhelmina. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na natutunaw sa kanyang bibig. He's gone. Kasabay ng pagbagsak ni Bianca, tuluyan na ring natapos ang pamilya Villalobos. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Gabriel. Lumapit siya at dahan-dahang inakbayan si Wilhelmina, isang pagyakap na hindi humihingi ng anuman, kundi ang maging sandigan sa gitna ng kawalan. Tapos na ang bagyo, Wilhelmina. Wala nang hahabol sa'yo. Wala nang mananakit sa'yo. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Wilhelmina ang sarili sa harap ng morgue ng ospital. Ang amoy ng gamot at pormalina ay tila isang malupit na paalala ng katapusan. Sa loob nakita niya si Mateo, na kasalukuyang binabantayan ng mga pulis. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya, ang kanyang mga mata ay tulala sa kawalan, ng kanyang bibig ay bahagyang nakabukang ngunit walang salitang lumalabas. Ang pagkamatay ni Alejandro ang huling dagok na tuluyang sumira sa kanyang katinuan. Ang lalaking nangarap ng kapangyarihan ay nauwi sa isang sulok mag-isa at wasak. Pumasok si Wilhelmina sa loob ng silid, kung saan nakahiga ang katawan ni Alejandro. Sa ilalim ng puting tela, tila isang payapang estatwa ang kanyang asawa. Wala na ang mga sugat ng apoy sa kanyang mukha, tila ba ay nilinis na ng kamatayan ang bawat mantsa ng kanyang mga kasalanan. Isang golden moment ang naganap nang mapansin ni Wilhelmina ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng kama ang kanyang wedding ring. Nakita ito ng mga nurse sa loob ng bulsa ni Alejandro bago ito bawian ng buhay. Kinuha ni Wilhelmina ang singsing. Hinaplos niya ang ukit ng kanyang pangalan sa loob niyon. Pinapatawad na kita, Alejandro, bulong ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay tila isang marupok na himig sa gitna ng katahimikan. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong dalhin ang bigat mo sa puso ko. Malaya ka na at malaya na rin ako. Iniwan ni Wilhelmina ang singsing sa tabi ng kamay ni Alejandro at lumakad siya palabas ng silid nang hindi na lumingon pa. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay tila isang gintong kumot na bumabalot sa buong lungsod. Ang Manila Bay sa malayo ay kumikinang, tila ba ay humihingi ng isang bagong simula. Lumapit si Gabriel sa kanya, bitbit ang isang folder ng mga dokumento, ang opisyal na pagbabalik ng Mendoza Holdings sa ilalim ng kanilang pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ano ang plano mo ngayon, Chairperson Mendoza? Tanong ni Gabriel, may kasamang bahagyang panunubok sa kanyang mga mata. Tumingin si Wilhelmina sa abot tanaw. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng mahinang simoy ng hangin. Gusto kong bumalik sa hardin, Gabriel. Gusto kong magtanim ng mga bagong rosas, hindi na para sa mga Villalobos, kundi para sa alaala ng ating mga ina. At gusto kong itayo ang isang foundation para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso upang wala nang kailangang dumanas ng 10 taon ng pananahimik na gaya ng sa akin. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Wilhelmina ang isang kakaibang hapdi sa kanyang puson.
Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Napatingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at kaba. Wilhelmina. Are you okay? Tanong ni Gabriel, mabilis na inalalaya ng babae. Isang lihim na takot ang biglang namuo sa isipan ni Wilhelmina. Isang bagay na hindi niya inasahan, isang bagay na maaaring maging huling hantungan o huling simula ng lahat. Gabriel, kailangan nating bumalik sa loob. I think I'm carrying the last ghost of the Villalobos family. Magiging biyaya ba o sumpa ang bagong buhay na namumuo sa sinapupunan ni Wilhelmina? At handa ba silang harapin ang kinabukasan sa kabila ng anino ng nakaraan na tila ayaw pa ring lumisan? Sa bawat paglubog ng araw, tila dinadala ng hangin ang mga abo ng kahapon, ngunit sa bawat pagsikat ng buwan, may bagong pag-asa na sumisibol sa lupang minsan ng dinilig ng mga luha. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noong gabing tinupok ng apoy ang hardin ng mga rosas. Ang mansyon ng mga Mendoza ay hindi na ang madilim at nakakasakal na bilangguan na kinalakihan ni Wilhelmina sa ilalim ng mga Villalobos. Ngayon ang bawat bintana ay nakabukas, hinahayaan ng sariwang hangin at ang huni ng mga ibon na pumasok sa bawat sulok. Ang amoy ng disinfectant at pait ay pinalitan na ng samyo ng mga bagong tanim na rosas at ang matamis na amoy ng baby powder na tila isang bendisyon sa buong kabahayan. Nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng hardin, suot ang isang payak na puting bestido na sumasalamin sa kapayapaan ng kanyang puso. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang sanggol. Isang batang lalaki na may mga matang kawangis ng kay Alejandro, ngunit may ngiting kasing amo ng kay Wilhelmina. Pinangalanan niya itong Vicente bilang pagpupugay sa kanyang ama at bilang simbolo na ang dugong Mendoza ay mananatiling dumadaloy, malinis at marangal. Anak, tingnan mo ang mga bulaklak, pabulong na sabi ni Wilhelmina habang dahan-dahang hinahaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Sila ang saksi na kahit anong tindi ng bagyo, basta't may matatag na ugat, muling mamumukadkad ang buhay. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Gabriel sa kanila, bitbit ang isang baso ng gatas para kay Wilhelmina. Ang dating malamig na abogado ay meron na ngayong init sa kanyang mga mata. Bilang co-chairperson ng Mendoza Holdings at ang tumatayong tagapagtanggol ni Wilhelmina, nahanap ni Gabriel ang kapayapaang hindi niya nakuha sa loob ng 3 dekada ng pagtatago. Hindi na sila magkaalyado lamang. Sila ay isang pamilyang binuo mula sa pagkawasak. Mateo's sentence was finalized today, Wilhelmina, mahinahong balita ni Gabriel. Habang buhay na siyang mananatili sa loob ng piitan, kasama ang kanyang mga anino at ang kanyang baliw na alaala. At si Bianca, ang hatol sa kanya para sa graft at corruption ay hindi na mababago. Wala na silang matatakbuhan. Huminga ng malalim si Wilhelmina. Wala na siyang naramdamang kagalakan sa paghihiganti, tanging isang malalim na kaluwagan. Sapat na yon, Gabriel. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa rehas. Ito ay tungkol sa pagiging malaya natin mula sa kanilang takot. Tumingin si Wilhelmina sa abot tanaw kung saan ang langit ay nagpipinta ng kulay ube at ginto. Naalala niya ang kanyang ina si Isabel at ang ina ni Gabriel si Elena. Tila nararamdaman niya ang kanilang mga ngiti mula sa kabilang buhay, payapa na ring namamahinga dahil ang kanilang mga anak ay hindi na kailangang magtago sa dilim. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina ay hindi nasusukat sa tagal ng kanyang pagtitiis, kundi sa tapang niyang bumitaw sa mga taong pilit siyang nilulunod at sa kakayahan niyang magpatawad. Hindi dahil sa kahinaan, kundi upang magkaroon ng puwang ang pagmamahal sa kanyang puso para sa mga tunay na mahalaga. Tayong dalawa na lang ngayon, Vicente, bulong ni Wilhelmina sa kanyang anak. Habang ang unang bituin ay nagsisimulang kuminang, dadalhin natin ang pangalang Mendoza nang may dangal at sisiguraduhin kong lalaki kang may pusong marunong rumespeto at magmahal ng totoo. Ang anino ng mga Villalobos ay tuluyan ng pinalis ng liwanag. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Maynila, si Wilhelmina Mendoza ay hindi na biktima, hindi na anino, kundi isang babaeng ganap ng malaya. Ang bawat halimuyak ng mga bagong rosas sa hardin ni Wilhelmina
ay tila isang banayad na awit ng tagumpay, isang himig na dahan-dahang nagbubura sa bawat pait at alikabok ng kahapon. Malaya na siya at sa wakas malaya na rin tayo mula sa mabigat na pasanin ng kwentong ito. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong sumama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bahagi kung saan sinampal ni Donna Cesaria, si Wilhelmina sa loob mismo ng banal na dambana, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot at puot na tila ba ako mismo ang nakaranas ng ganoong kalupit na pagtatraidor. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay isang malalim na pagpupugay sa bawat babaeng nakaranas na mabaon sa tinik ng kawalan ng katarungan, ngunit piniling bungkalin ang sariling lakas upang muling mamukadkad. Ang bawat linyang inyong narinig ay binuo ng may matinding pagsisiyasat sa damdamin ng tao upang magsilbing paalala na walang selyo o kandado ang kayang magtago sa katotohanan habang buhay. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wilhelmina, kakayanin niyo rin bang yakapin ang huling hiling ng taong sumira sa inyong dangal o mas pipiliin ninyong iwanan siya sa gitna ng kanyang sariling apoy? Saan niyo nga pala pinapakinggan ang ating kwento ngayon? Marahil ay abala kayo sa pag-aayos ng bahay o kaya naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi ninyo naman sa ating comment section ang inyong mga saloobin o kahit isang maikling pagbati lang dahil dito sa ating munting tahanan, bawat karanasan ninyo ay mahalaga at laging may handang makinig. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng kahit katiting na lakas sa inyong puso, pakiclick naman ang like at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Naway baunin ninyo ang katatagan ni Wilhelmina sa inyong pagharap sa bukas. Tandaan ninyo ang ating halaga ay hindi itinatakda ng mga taong nagtangkang sumira sa atin, kundi ng kung paano natin muling itinatayo ang ating sariling palasyo mula sa mga abo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-asa at pagbangon. Manatiling matapang at manatiling marangal. Taltal ng kwento ang pagbangon ng Rosas sa Hardin ng Mendoza. Paunawa ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.